Isang taon na ang lumipas sa mansyon ng Ogent family. Sa huling pagkakataon, sa swordsmanship contest, pati din pala sa pagkakataong ito. Ito ang unang beses na nakakita ako ng taong hindi nanginginig sa harap ng aking ama. Hindi ka ba natatakot sa kanya? Tanong ni Ryan kay Shireenay. Ayun ba, hindi naman ito masyadong kahanga-hanga. Nabasa ko lamang ito noon isang beses sa aklat, sabi nila, ang ugat ng takot ay nagmumula sa imahinasyon. Ang pag-iisip na maaari kang mamatay ay dahil sa isang paparating na sitwasyon. Halimbawa, kahit tumalon ka sa bangin, bago ka makababa sa sahig. Ang pakiramdam nito ay parang hindi ka papatay, tama ba ako? Sa halip na isipin ang kamatayan na maaaring mangyari sa hinaharap, dapat ay mag-focus na lamang sa kasalukuyan, at maaari kang makahanap ng solusyon, paliwanag ni Shireenay. Bobo ka ba Shireenay? Ano ba iyang mga kalokohang sinasabi mo? Kapag tumalon ka sa bangin, siguradong ikaw ay mamamatay, sabi ni Ryan kay Shireenay. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, sagot ni Shireenay kay Ryan. Tumalon si Shireenay sa bangin nang walang pag-aalinlangan. Hindi ako maaaring mawala sa aking focus sa oras na masira ang aking spirit zone, siguradong katapusan ko na ito. Ipinagpatuloy pa din ni Shireenay ang pagsusulit gamit ang kanyang spirit zone. Nagulat ang mga estudyanteng kalahok sa ginawa ni Shireenay. Ginamit ni Shireenay ang photonization upang siya ang manguna sa kanilang lahat. Nagsigawan naman ang mga estudyanteng nanonood ng pagsusulit. Pinag-usapan din nila si Shireenay sa pagtalon nito sa bangin. Amy, di ba sinabi mo na ito ang unang pagkakataon na gumamit si Shireenay ng salamangka, sabi ni Cheryl kay Amy. Nagulat naman si Amy sa sinabi sa kanya ni Cheryl. Nag-aalala si Amy dahil huli na nang magsimula si Shireenay sa paggamit ng salamangka. Ngunit ito ay nakabawi pa din hanggat nananatili siya sa kanyang linya. Si Shireenay ay mananatiling una sa kanilang lahat, punyeta. Ano bang ginagawa ng mga inutusan ko, kahit gaano ko siya subukang malampasan? Nananatili pa din siyang nangunguna sa akin, seryosong sabi ni Mark. Habang naglalakad si Maria sa gitna ng kakahuyan, narinig niya ang malakas na sigawan ng mga nanonood. Sa simula pa lamang ay si Maria ay parang wala talagang talento. Maria, bakit parang ang iyong mga grado ay bumababa? Tanong ng guro kay Maria. Teacher, ako po kasi ay inaapi ng aking mga kaklase, sagot ni Maria sa guro. Ang ibig sabihin lamang nito ay ang iyong mga kapwa-estudyante ay mapagkumpitensya. Ang ibang mga estudyante ay nagtitiis upang makaangat. Kung hindi mo makakayanan ang lahat, paano ka magiging isang salamangkero, sabi muli ng guro kay Maria. Ito ang dahilan kung bakit si Maria ay nagtiis sa ikapitong klase sa loob ng 6 na taon. Ayaw ko ng kompetisyon, pero mas lalong ayaw ko ng inaapi. Hindi dapat makaabante si Mark, nasambit ni Maria. Nang matapos ang ikatlong pagliko, ang mga estudyanteng kumukuha ng pagsusulit ay nahati sa 3 grupo. Ang mga kasamahan ni Mark at si Shireenay ay magkakasama sa unang grupo. Ang ikalawang grupo naman ay nakasunod sa kanila at may layo sila ng halos 3 metro. Ang huling grupo naman ay halos umatras na dahil sa takot. Ang iba ay nahulog na paibaba sa bangin, ang mga estudyanteng nanonood naman ay pinagtatawanan ang mga sumukong estudyante. At naisip ng isang guro na ang mga estudyanteng hindi mapapagtagumpayan ang kanilang takot ang kauna-unahang mahuhulog. Mayroon namang nakahandang isang malaking animoy ventilador, na makatutulong sa mga estudyante upang ang mga ito ay hindi kaagad bumagsak sa lupa. At ang lahat ng mga nasa huling grupo ay tuluyan ng bumagsak. Ang karamihan naman sa ikalawang grupo ay bumagsak na din. Mga bobo talaga. Hindi sila dapat sumuko. Hindi nila dapat sinubukan ang isang bagay na hindi nila makakayanan, sabi ni Mark. Ang isang problema ni Mark ay si Shireenay, dahil ang pagitan nilang dalawa ay lalong lumalaki. At si Shireenay ay mukhang hindi napapagod, naisip ni Mark na paano iyon nangyari. Gayong noong hindi pa nagsisimula ang pagsusulit ay halos mukhang pagod na si Shireenay.
Si Shiranae ay nagpatuloy at naging mas mabilis pa ang galaw nito. Naisip ni Teacher Seina na si Shiranae ay talagang mayroong kahanga-hangang talento. Gumagamit siya ng puwersa ng paulit-ulit, ang mga galaw ni Shiranae ay matatag. At siya ay parang katulad ng isang makina, sabi ni Teacher Seina. Sa kabilang banda naman, ang mga galaw naman ni Mark ay nakababahala. At mas magaling siya kaysa sa iba nilang mga kaklase. Ngunit minamadali niya ang kanyang sarili, sabi naman ng isang guro. Kahanga-hanga ka talaga Teacher Ethela, nagawa mo silang obserbahan gamit ang iyong synesthesia kahit na ikaw ay nasa malayo, sabi ng headmaster kay Teacher Ethela. At naisip ng headmaster na napakatalentado talaga ni Shiranae. Para isipin na maaabot niya ang antas na kinakailangan. Siya talaga ay kahanga-hanga, saan kaya natutunan ni Shiranae ang kanyang mga kakayahan, sabi ni Cheryl. Pinag-aralan lamang niyo ito, sagot ni Amy, kalimitan. Sinisikap ng mga salamangkero na matuto ng isang paraan upang magamit ang walang malay na bahagi ng kanilang isip ng may kamalayan. Pero medyo may kakaiba kay Shiranae. Nag-aalala ako kung kaya ba talaga niyang kontrolin ang kanyang kamalayan ng buo, yan kasi ang isang bagay na hindi niya natutunan, sabi ni Amy sa kanyang isip. Kung ito ay magpapatuloy, siguradong ako ay matatalo. Gawin na natin ngayon, sigaw na sabi ni Mark, ngayon na. Ngunit ito ngayon ay magiging masyadong halata, sabi ng isang lalaki. Kung mauubos lahat ang aking natitirang kapangyarihang pangkaisipan, sa malamang ay magawa ko ito, sabi naman ng isa pang lalaki. At sinubukan nitong lumiko ng hindi naaayon sa kanyang linya. Nagulat naman si Shiranae sa ginawa nito, sinubukan din ng isang lalaki na gulihin ang pamamaraan ni Shiranae. Ano bang ginagawa mo? Tanong ni Shiranae sa lalaki. Patawarin mo ako, dahil nakasalalay ang buhay ko dito. Kailangan nating parehas na matalo, sagot ng lalaki kay Shiranae. Nagulat naman si Shiranae sa sinabi sa kanya ng lalaki. Si Shiranae at ang dalawang estudyante na gumulo sa kanya ay unti-unti nang nahulog. Naisip ni Shiranae na masama ang nangyaring ito dahil ang kanyang mga pamamaraan ay nag-ulo at nasira. Ang pagod ay nangingibabaw na sa kanya, at naisip din niya na hindi siya dapat mawala ng malay at kinakailangan niyang mag-focus. Ang dalawa namang estudyanteng gumulo sa kanya ay tuluyan ng nahulog. Nagulat naman ang mga estudyanteng nasa ika-5 klase. Ayon sa kanila ang ginagawa ni Shiranae ay naging kakaiba dahil ang direksyon ng mga ito ay biglang nagbago. Muntik nang mabangga ng isang estudyante si Shiranae. At iyon ay talagang sinadya, sabi ni Hiroki isang estudyanteng nasa ika-5 klase. Ano, paano mo naman nasabi iyan? Sino ang kusang magtatangkang gumawa ng ganoong banggaan? Tanong ng isang estudyante kay Hiroki. Si Shiranae ay pinigilan ng isang estudyante sa kanyang linya. Habang ang isa naman ay binangga siya mula sa isang gilid. Ito ay isang mahusay na taktika na gumagamit ng mga madali ang pakinabang ng teleportation at paglukso sa espasyo ng sabay-sabay. Kung hindi makakatakas si Shiranae sa landas na kanyang tinatahak ngayon, siguradong may kahindik-hindik na mangyayari sa kanya. Well, kung ako iyon, madali akong makakatakas gamit ang equation of motion, sabi muli ni Hiroki. Inis na inis naman ang dalawang lalaki kay Hiroki dahil mahilig daw talaga itong ipagmalaki ang kanyang sarili. Ayon pa sa mga ito, katulad nga ng sinabi ni Hiroki. Siguradong malalaman din ito ng mga guro, at sigurado din na ang mga ito ay mayroong plano na dapat gawin. Ang mga hurado naman ay tahimik lang na nanonood sa mga kumukuha ng pagsusulit. Hahaha, ako na ang nangunguna ngayon, seryosong sabi ni Mark. Ayon pa sa kanya, ang ibang mga estudyante ay may inggit sa kanya. Dahil siya ay makakaangat na sa kanyang mga kasamahan at sa buong nasa ika-6 na klase. Tumungin kayo sa aking lahat, ako ay isang henyo, mayabang na sabi ni Mark. Si Shiranae ay nakabalik na sa kanyang tamang linya at patuloy nitong hinahabol si Mark. At sabi ni Shiranae, kung nais niyang manalo, kailangan niyang maunahan muli si Mark. At kung siya ay magmamadaling taasan ang distansya ng kanyang teleportation, ang kanyang pamamaraan ay masisira.
Sa halip, ang ginawa na lamang niya ay dinagdagan na lamang niya ang kanyang bilis. At dahil dito, nagtagumpay na si Shiranae na maunahan si Mark. Nagsimula nang magsigawan ang mga estudyante para kina Shiranae at Mark. Hindi maganda ang kanyang pakiramdam, pero masyado siyang gumagamit ng salamangka, sabi naman ni Amy. Habang nanonood, biglang nagulat si Amy sa kanyang nakita. Habang papalapit na si Mark sa kabilang talampas, may napansin siyang kakaiba. Ang system engine ng tulay ay biglang nabuksan, at ang tulay ay nag-swing papunta kay Mark. Ano ba itong bagay na ito? Gulat na sabi ni Mark. Ang mga guro ay sobrang gulat dahil sa nangyari. Ang engine system ng tulay ay nabuksan at nag-alarm ito na ito ay nasa ika-10 antas na. Nagtaka sina Shiranae at Mark kung ano ang ibig sabihin ng ika-10 antas. Si Teacher Thad ay biglang umalis upang tingnan kung ano ang totoong nangyari sa system engine ng tulay. Agad itong gumamit ng teleportation upang mas mabilis na makarating sa control room. Headmaster, kailangan na po nating itigil ang pagsusulit na ito, sabi ni Teacher Sena sa headmaster. Ngunit ang pagsusulit na ito ay para sa pag-abante sa 2 klase. Kung ito ay ating kakanselahin, magiging matindi ang reklamo ng bawat pamilya. Ano ang dapat nating gawin doon, sabi naman ng isang guro. Nag-aalala ka pa ngayon sa mga sasabihin nila, magpadala kayo ng hudyat ngayon upang itigil ang pagsusulit, sigaw ng headmaster. Agad na nagbigay ng hudyat si Teacher Sena upang itigil ang pagsusulit. At naisip naman ni Shiranae pagkatapos niyang makita ang hudyat ay ito na itinigil na nila ang pagsusulit. Habang papalayo naman si Teacher Thad sa training ground ay nakita din niya ang hudyat. Ang hudyat, ibig sabihin nito ay itinigil na nila ang pagsusulit. Siguradong gabundok na reklamo ang matatanggap namin ngayon, sabi ni Teacher Thad. Narating na ni Teacher Thad ang control room, binuksan niya ang pinto ngunit nagulat siya dahil ito ay nakalock. At naisip niya na ang insidenteng nangyari ay hindi sinasadya kundi ito ay talagang sinadya. Ginamit niya ang kanyang spirit zone at naglabas siya ng isang bolang apoy upang sirain ang pinto. Ngunit bigla siyang nagulat sa kanyang nakita gamit ang kanyang spirit zone. Nakita niya na mayroong tao sa loob ng control room. Sino ang nasa loob? Buksan mo ang pinto. Kung hindi mapipilitan na kung ikaw ay pasabugin kasama ang pintong ito, sabi ni Teacher Thad. Pakiusap gawin mo na. Wala namang mag-aalala at makakapansin kapag ang isang tulad ko ay nawala. Isang boses na nagmula sa loob ang narinig ni Teacher Thad. Pagkatapos niya itong narinig, naisip niya kung kaninong boses ito. Ang boses na ito ay nagmumula kay Maria. Alam mo ba ang ginawa mo ngayon? Buksan mo ito, isang mabigat na parusa ang matatanggap mo sa insidenteng iyong ginawa, sabi ni Teacher Thad. Ayaw ko, tapos na ang lahat kapag si Mark ang nanalo. Siguradong mapupunta ako sa impyerno. Anong pagkakaiba nito kung ako ay mamamatay ngayon, sagot ni Maria. Nagulat naman si Teacher Thad sa mga sinabi ni Maria. Si Maria naman ay takot pa din, naiintindihan ko na. Gawin mo lamang ang gusto mong gawin, kung ayaw mong buksan ang pinto. Eh di huwag mong buksan, sa totoo lamang, wala namang dahilan upang madaliin mo ang mga bagay-bagay. Katulad nga ng gusto mo, ang pagsusulit ay tumigil na, sabi ni Teacher Thad kay Maria. Itinigil nila ang pagsusulit, nagbibiro ba sila, kaunti na lang at mananalo na ako. Kailangan kong tapusin ang pagsusulit na ito ngayon. Para siguradong walang magrereklamo, ang isang oportunidad na talunin ang taong ito ay maaaring hindi na muling mangyari sa susunod, sabi ni Mark sa kanyang isip. Kahit na ang pagsusulit ay pinatigil na, si Shiranae at Mark ay nagpatuloy pa din. Sa pagkakataong iyon ay pumasok na sila sa isang maze na parte sana ng pagsusulit, hindi maaari. Headmaster, si Shiranae at Mark po ay nagpatuloy sa pagpasok sa maze. Gulat na sabi ni Teacher Sena sa headmaster, hangal talaga ang mga batang ito, galit na sabi ng headmaster. Bakit hindi sila humihinto, pinaglalabanan ba nila ang kanilang dangal o kung anuman?
Dapat natin silang pigilan kaagad dahil ito ay lubhang mapanganib. Ano bang ginagawa ni Teacher Thad, Headmaster? Ano po ang gagawin natin? Sabi ni Teacher Seyna habang ito ay natataranta. Ang headmaster naman ay galit na galit sa ginawa ni na Shiranae at Mark. Naisip ng headmaster na inaakala niya na si Shiranae ay kakaiba sa lahat. Kapag ang iyong mga mata ay nabulag ng sapat upang gumawa ng isang hangal na desisyon sa isang sandali ng kasakiman, hindi mo mahahanap ang daan palabas ng maze. Si Shiranae ay nagpatuloy pa din sa loob ng maze. Mga bobo talaga ang dalawang iyon, ang ika-10 antas ay para lamang sa mga nasa advanced class, sabi ni Amy. Medyo hindi na nagiging maganda ang sitwasyon, ang maze ay lalo pang nagiging mas mahirap. Ang mga bitag sa maze ay mas lalo pang bumibilis. Naisip ni Shiranae na wala na siyang sapat na oras upang maiwasan ang isa pang bitag at alamin ang susunod dito. At nang dahil dito, nawawala si Shiranae sa kanyang focus. Sa sitwasyong ito, pareho kaming maaaring matanggal. Siguradong ang mananalo ay ang pinakamabilis, kung mapapabilib ko silang lahat. Siguradong mapapansin nila ako, sabi ni Mark sa kanyang isip. Mas binilisan pa niya ang kanyang galaw upang maiwan niya si Shiranae. At sinabi niya na si Shiranae ay mananatili na dito sa maze sa buong buhay nito. Guro, alam mo ba kung ano ang eksaktong pagsusulit? Tanong ni Maria kay Teacher Thad. Pukawin ang iyong mga kalaban sa mga kasinungalingan at pabagsakin lahat ang kalaban hanggang sa ikaw na lamang ang matira, sagot ni Teacher Thad. Iyon ba ang uri ng pagsusulit na hinahangad ng eskwelahan? Tanong muli ni Maria. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, Maria. Huwag mo nang isipin ang tungkol doon, sabi muli ni Teacher Thad. Paano mo nalaman, teacher? Pinupuri ka bilang isang henyo. Ginagawa ko ang sinasabi nila sa akin, at tinitiis ko kapag sinabi nila sa akin. Ngunit ang naaalala lamang ng eskwelahan ay ang mga estudyanteng may talento. Hindi katulad ng mga ordinaryong estudyante na katulad ko, sagot ni Maria habang siya ay umiiyak. Hindi ko alam kung alam mo na ang tungkol dito, pero ako ay nakapagtapos din sa eskwelahan na ito. Noong ako ay nasa advanced class, ikaw naman ay isang bagong estudyante, sabi muli ni Teacher Thad. Nagulat si Maria sa mga sinabi ni Teacher Thad sa kanya. Hindi mo ba naaalala, isipin mong mabuti, nakarinig ka ba noon ng balita tungkol sa isang henyo na nagngangalang Thad na pumasok sa eskwelahan na ito? Tanong ni Teacher Thad. Hindi pa kahit kailan, sagot ni Maria, lagi akong nasa huli. 5 taon ako noon sa ika-5 klase, at sa ganoong sitwasyon. Ang makita ang aking mga kaibigan na madaling umaasenso ay sobrang nakakagalit para sa akin, sabi muli ni Teacher Thad. Imposible ang sinasabi mo, teacher, sagot naman ni Maria. Ha, isang araw ay nahuli ako ng headmaster at napag-alitan ako ng husto, sabi ni Teacher Thad kay Maria at bigla niyang naalala ang nakaraan. Isa kang hangal na bata, ano bang pinagkakaabalahan mo? Tanong ng headmaster kay Teacher Thad. Kadalasan, wala kang pakialam sa mga estudyanteng katulad ko. Ngunit sa mga ganitong pagkakataon, ako palagi ang napapansin mo, sagot ni Teacher Thad sa headmaster. Alam mo ba kung ano ang hindi dapat gawin ng isang salamangkero? Ihambing mo ang iyong sarili sa iba, sabi muli ng headmaster. Nagtataka ako kung ano ang iyong ibig sabihin, sinesermonan mo lamang naman ako, sabi muli ni Teacher Thad sa headmaster. Ang isang salamangkero ay isang tao na may kakayahang magbura ng kanyang sarili. Mag-focus ka lamang sa iyong sarili, kung gagawin mo iyon, magagawa mo talagang mabura ang iyong sarili. Kung ikaw naman ay tatakbo lamang palayo habang nakatingin sa iyong katabi, siguradong ikaw ay maliligaw, paliwanag ng headmaster. Ang kompetisyon ay isang kasangkapan lamang para mas mabilis na maabot ng mga tao ang finish line. Ayos lamang na mabagal, kapag tayo naman ay nakarating sa finish line. Lahat tayo ay magiging salamangkero, paliwanag ni Teacher Thad. Hindi pa po ba huli ang lahat? Tanong ni Maria kay Teacher Thad, tutulungan kita. Hindi mo ba kayang maging matapang kahit isang beses lamang? Tanong muli ni Teacher Thad kay Maria.
Nagpatuloy din si Mark sa pagpasok sa maze, ngunit sa pagkakataong iyon ay sa maling maze siya napunta dahil ito ay sarado at walang pwedeng madaanan. Siya ay nataranta, at naisip niya hindi na siya makakalabas at siya ay mamamatay na. Si Mark ay sumigaw ng napakalakas upang humingi ng tulong. Ang lahat ay nagulat sa nangyari kay Mark. Bigla namang may humigit kay Mark palabas sa napasok niyang maze, at ito ay si Shireenei. Ginamit ni Shireenei ang teleportation upang mailabas si Mark sa loob ng maze. Nagsigawan ang mga estudyante na nasa ikapitong klase dahil sila ay masaya sa pagkakaligtas ni Shireenei kay Mark. Ito ay isang pagsusulit, bakit kailangan niyang sagipin at tulungan ang kanyang kalaban, sabi ng isang babae. Bobo ka ba? Ang pagkapanalo ba ang mahalaga kung nang dahil naman dito ay may mamamatay, sagot naman ng lalaki. Sa mga oras na ito ay hindi iyan ang mahalaga. Ang tanong ngayon ay paano niya nagawa ang ganoong kabilis na galaw, sabi ng isa pang babae. Tulungan niyo ako, takot na sigaw ni Mark. Tumahimik ka, nag-iisip ako, sabi naman ni Shireenei kay Mark. Naisip ni Shireenei na ang mga bitag na ito ay isang karaniwang maze lamang. Kailangan niyang pag-aralan ang pattern ng maze mula sa malayo upang mahanap nito ang tamang labasan. Tumaas sina Shireenei at Mark upang magawa niya ang kanyang iniisip. Sa kasamaang palad, ang mga bitag ay sumusunod sa kanila. Umiwas kayo sa mga bitag, sigaw ng mga estudyante kina Shireenei at Mark. Mas binilisan pa ni Shireenei ang kanyang pagtaas ngunit hindi pa din ito umubra kaya naisip niya kung ano pa kaya ang kanyang dapat gawin. Bumalik si Shireenei sa loob ng maze habang hawak-hawak pa din ito si Mark. Si Hiruki ay masayang-masaya sa ginawa ni Shireenei dahil ayon sa kanya ang pagbalik ang talagang solusyon upang maiwasan ang mga bitag na iyon. Kayanin niyo iyan, mag-iingat kayo, masyadong mapanganib, sigaw naman ng ibang estudyante. Ang dahilan kung bakit siya ay nagsanay ng husto ay hindi upang magawa niya ng maayos ang pagsusulit, ang pag-abante sa ikalimang klase ay parte lamang ng proseso upang maging isang salamangkero. Ang tanging gusto lamang niya ay ang makagawa siya ng salamangka. Paliwanag ni Amy, tumayo ang headmaster at sinabing ituloy ang pagsusulit. Nagulat naman ang ibang guro sa sinabi ng headmaster. Ako ang mananagot sa lahat, sabi pa ng headmaster. Si Shireenei ay nagpatuloy pa din upang malutas ang maze. Nang dahil sa ang mga bitag ay buhay at gumagalaw. Hindi niya mahulaan kung ano ang susunod na galaw nito. At medyo delikado ang kanyang posisyon dahil sa pagliligtas niya kay Mark. Kinakailangan niyang maramdaman ang buong plano ng maze habang siya ay nakapokus sa isang bagay. Nagawa na niya ito dati, ito ay katulad ng panahon na sinusubukan niyang gawin ang Divide Form. Pumasok si Shireenei sa maze ng pazigzag upang maiwasan ang mga bitag dito. Nagulat naman ang lahat sa pamamaraan na kanyang ginawa. Si Mark naman ay bumubula na ang bibig ng dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Si Amy at Cheryl naman ay nag-aalala para kay Shireenei. Ang ibang mga guro naman ay nagulat din sa ginawa ni Shireenei. Naisip ng headmaster na pinatataas ng panganib ang kakayahan ni Shireenei. Kadalasan, kapag ang isang tao ay nakontento sa kanyang sarili, naaabot na nito ang kanyang limitasyon. Pero, wala siyang nararamdaman na kasiyahan o pagnanasa mula kay Shireenei. Naisip muli ng headmaster na mayroon daw ba kayang limitasyon si Shireenei. Naisip naman ni Teacher Ethela na ang mga pangyayari ay lubhang nakakagulat. Dahil walang anumang makikitang paghuhumaling o pagnanasa. Ang density ng spirit zone ni Shireenei ay umabot na sa 99.9%. Kinikilala ni Teacher Ethela ang talento ni Shireenei. Ngunit sa pagkakataong ito, si Shireenei ay nasa panganib. Naisip ni Shireenei na ang paghihiwalay sa pagitan ng mga balakid ay lubhang makitid at ito ay hamigid kumulang 1 metro lamang. Hindi din niya magamit ang teleportation upang makalampas dito dahil ito ay may habang 10 metro. Ibig sabihin, kailangan niyang hatiin ang teleportation sa 10%. Kinakailangan din niyang mag-teleport ng paulit-ulit papuntang kaliwa at kanan at paikliin ang bawat distansya nito. Sinusubukan siyang harangin ng mga bagong bitag na parating.
Pero ang espasyo nito ay masyadong maliit, at ito ay nakaharang sa harapan ni Shiranae. Pero, sinubukan pa din ni Shiranae na makalusot sa mga bitag na ito. Ang pamamaraang ginawa ni Shiranae ay ang tinatawag na Rainbow Drop. Ayos, nagawa niya. Masayang sabi ni Hiruki, ang ibang estudyante naman ay napanganga at nagulat sa ginawa ni Shiranae. Hiruki, ano yung ginawa niya? Tanong ng isang lalaki kay Hiruki. Bakit lumiko ang liwanag? Hindi ba ang liwanag ay maaari lamang maglakbay ng patuwid? Tanong naman ng isa pang lalaki. Napakasimple naman ang itinatanong ninyo sa akin. Kung iibahin at itutuwid mo ang isang bilog, mabubuo ang isang tuwid na linya. Maaring mahati ang distansya ng teleportation sa 1,000, paliwanag ni Hiruki. 1,000, totoo ba iyon? Paano mo nakalkula iyon? Gulat na tanong ng mga estudyante kay Hiruki. Hindi ito tinatawag na isang kalkulasyon, ito ay iyong mararamdaman. Sa madaling salita, ito ay tinatawag na insight, maaari nating masabi na ang kanyang omnipotence ay kahanga-hanga. At maaari din naman nating sabihin na siya ay isang henyo, paliwanag muli ni Hiruki. Napahanga muli ang mga estudyante sa mga sinabi ni Hiruki. Ngunit sa mga oras na iyon, may kakaibang nangyayari sa maze. Ang maze ay nag-iba ng anyo, ito ay napakalaki at ito ay ikinagulat ni Shiranae. Hindi maaari, sigaw ng isang guro habang ang ibang guro naman ay nagulat din dahil sa pangyayari. Iyan ang Dragon Maze, sigaw ng isang guro, at ang maze ay nag-anyong isang malaking dragon. Ano ba iyan? Ano bang ginagawa ni Teacher Thad? Galit na sabi ni Teacher Seina. At ito ay biglang lumipad at nag-teleport na din paitaas upang sundan si Teacher Thad. Nasaan na ba ako? Tanong ni Mark habang siya ay nakapikit at halos parang wala na din sa kanyang sarili. Iminulat ni Mark ang kanyang mga mata at pagkatapos ay nagulat siya sa kanyang nakikita. Isa itong halimaw. Pakiusap. Tulungan ninyo ako. Sigaw ni Mark matapos niyang imulat ang kanyang mga mata at siya ay makabalik sa kanyang kamalayan. Naisip ni Shiranae na kinakailangan niyang matandaan ang lahat upang magawa niyang malagpasan ang mga ito. Nakarating na si Teacher Seina sa control room. Teacher Thad, ano bang ginagawa mo? Sigaw na sabi ni Teacher Seina kay Teacher Thad. Nagulat naman si Teacher Thad at Maria sa pagdating ni Teacher Seina. Wala na tayong oras, pahintuin mo na ngayon ang makina, sabi muli ni Teacher Seina kay Teacher Thad. Bakit ba? Ano bang problema? Di ba hindi na naman ipinagpatuloy ang pagsusulit? Sagot ni Teacher Thad. Nasa lugar pa din ang pagsusulit sina Shiranae at Mark, sabi muli ni Teacher Seina. Anong sinabi mo? Gulat na gulat si Teacher Thad sa sinabi ni Teacher Seina. Agad na pumasok si Teacher Thad sa loob ng control room. Bigla namang dumating si Teacher Ethela, Teacher Seina, Teacher Thad, si Shiranae. Putol na sigaw ni Teacher Ethela. 1 minuto bago dumating si Teacher Ethela, si Shiranae at Mark ay nasa panganib dahil ang dragon ay papalapit sa kanila habang nakabuka ang bunganga nito. Si Mark naman ay sumigaw ng napakalakas ng dahil sa sobrang takot. Ang mga guro naman ay sobrang gulat na gulat din, ang ibang estudyante naman ay nakaramdam din ng takot para kina Shiranae at Mark. Si Shiranae naman ay halos natulala din at tagaktak din ang kanyang pawis at siya ay nakakaramdam din ng takot. Naisip ni Shiranae na kailangan niya mag-relax dahil siya ay nananatili pang buhay. Sa kanyang palagay ay kailangan lamang niyang mag-isip. 1 sa 10 ng 1 segundo, 1 sa 100 ng 1 segundo. Mayroong 6 na punto ng pagliko, at mayroong kabuoang 9 na teleportation. 1 sa 1,000 ng 1 segundo, naisip ni Shiranae na siya ay nagkamali. Hindi siya makakaalis sa landas na ito nang kasama si Mark. Kaya kinakailangan niyang humanap ng ibang paraan. Ang dragon ay muling sumugod kina Shiranae at Mark. Muling ginamit ni Shiranae ang teleportation at gumamit siya ng ibang pamamaraan. At sa wakas ay nagawa ni Shiranae na makalabas ng maze, at nakarating sila ni Mark sa kabilang talampas. Hindi makapaniwala ang mga estudyante na nagawa ni Shiranae na malampasan ang maze na iyon.
Kahit si Shirene ay hindi din makapaniwala na nagawa niya ang lahat dahil hindi niya matandaan at maalala ang mga nangyari. Ang makina sa tulay ay naglaho na, hangang-hanga ang mga estudyante kay Shirene dahil nalagpasan nito ang maze at natapos nito ang pagsusulit. Napabuntong hininga si Shirene, at bigla siyang napaluha, at ayon sa kanya akala daw niya ay mamamatay na siya. Masaya naman si Amy para kay Shirene dahil ayon kay Amy, ang mga taong nakakapasa gamit ang kanilang kakayahan at buong lakas ay hindi dapat magpanggap o magpakitang gilas. Nilapitan at pinalibutan ng mga estudyante si Shirene at binati ng mga ito si Shirene dahil sa pagtatagumpay nito na matapos ang pagsusulit. Bumalik na sina Teacher Sena, Teacher Thad at Teacher Ethela sa training ground kasama nila si Maria. Nakapasa ba talaga si Shirene? Sayang at hindi ko napanood at nasaksihan ang ganoong kaimportanteng eksena ng dahil kay Teacher Thad, sabi ni Teacher Sena. Ipaliliwanag ko sa iyo mamaya, pero ginawa ko lahat ang aking makakaya, sagot ni Teacher Thad. Pero sandali, nang dahil silang dalawa ay parehas na nakarating sa finish line, kinakailangan natin ng kumpirmasyon, sabi ni Teacher Sena. Nagulat naman ang headmaster sa sinabi ni Teacher Sena. Ayon sa headmaster, siya daw ba kaya ay nag-aalala para lamang sa wala. Siya ay nagpapasalamat dahil ipinakita ni Shirene sa kanila ang napakagandang liwanag. Naisip naman ni Teacher Thad ang tungkol sa The Milch Family's Light habang siya ay nakatingin sa headmaster. Ito ang bansag na ibinigay sa mga taong nagtatag ng bagong kahulugan ng photon. Ito din ang binigyan ng emperador ng gintong parangal. Gayunpaman, ayon pa kay Teacher Thad, isang maliit na kasakiman ang saglit na nagpasiklab dito dahil sa namumukod tanging talento na ipinakita ni Shirene. Bakit kaya iba ang kanyang ikilos, sabi ni Teacher Sena habang nakatingin din siya sa headmaster na tahimik lamang. Agad na lumapit si Teacher Thad sa headmaster, Headmaster, ano po bang iniisip ninyo? Sa tingin ko ay may lumitaw na isang taong magbibigay liwanag sa kinabukasan ng academy, sabi ni Teacher Thad sa headmaster. Ha ha ha, tama ka, nawala na yata ako sa aking sarili. Ginunita ng headmaster ang nakaraan matapos niyang makita ang isang mahusay na estudyante. Siya ay naiinggit sa inosenteng pagnanais ni Shirene tungkol sa Salamanca. Ayon pa sa headmaster, hindi siya naniniwala sa tadhana. Matagal na ang lumipas, simula noong tumibok ng ganoon kabilis ang kanyang puso. Kahit isang tao lamang ang maaaring makapasa, nais kong palakpakan ang lahat ng mga estudyanteng lumahok sa pagsusulit. Ang tapang na ipinakita ninyo ngayon ay magiging puwersa na magtutulak sa mundo sa hinaharap. Ang taong nakapasa ngayon sa pagsusulit ay walang iba kundi si Shirene. Paliwanag ng headmaster bilang pag-aanunsyo kung sino ang nanalo sa pagsusulit. Natuwa naman ang mga estudyante sa sinabi ng headmaster samantalang si Shirene naman ay hindi makapaniwala dito. Ayon sa isang estudyante, nais pa daw yata ni Mark na manindigan dahil sabay naman sila ni Shirene na nakarating dito sa kabilang talampas. Pero, kaya naman nangyari iyon ay dahil tinulungan lamang naman ito ni Shirene at ang insidenteng nangyari ay talagang kahina-hinala. Naiisip ni Mark na paano nangyari ang lahat, nakita niya gamit ang kanyang sariling mga mata na si Shirene ay isang totoong henyo. Nagkamali ako, patawarin mo ako senior, bilang isang salamangkero. Gagawin ko ang aking responsibilidad, nagkamali ako senior. Tatanggapin namin ang parusang ibibigay mo sa amin. Sabi ni Mark kay Shirene habang ito ay nakatungo kasama ang iba pang estudyante na tumulong sa kanya upang matalo niya si Shirene sa pagsusulit na ito. Okay, sige, aasahan kong gagawin ninyo iyon, sagot naman ni Shirene. Nagulat naman ang ibang estudyante sa sagot ni Shirene at ayon sa kanila, si Shirene ay mukhang nakakatakot. Umalis na tayo Cheryl, pag-aaya ni Amy kay Cheryl. Sandali lang. Sa aking palagay ay mas magandang manatili ka sa tabi ni Shirene ngayon, sagot naman ni Cheryl. Hindi na kailangan, napatunayan na niya ang kanyang sarili. Ngayon ay ako naman, sabi ni Amy sa kanyang isip, Amy. Sandali, tinupad ko ang aking pangako,
Malapit na kitang maabutan, sabi naman ni Shiranae kay Amy. Nagulat naman si Amy at Cheryl sa sinabi ni Shiranae. Naisip ni Amy na maaalala pa daw ba kaya ito ni Shiranae mamaya kapag siya ay nagising. Kinabukasan, matapos magpahinga ng lahat dahil sa natapos na pagsusulit, ang lahat ay nagtungo sa disciplinary committee room. Nagsagawa sila ng isang disciplinary meeting para sa estudyanteng may ginawang pagkakamali sa pagsusulit. Inamin ni Maria ang kanyang mga maling ginawa at malugod niyang tinanggap ang parusang kaakibat nito. Ngunit sinabi ni Shiranae at Mark kasama ang isa pang lalaki na hindi nila nais na maparusahan si Maria. Ang ibang mga estudyante ay nagsimula na ding aminin ang kanilang mga maling ginawa. Ibinunyag din nila ang kanilang mga ginawang plano upang guluhin ang pagkuha ni Shiranae ng pagsusulit. Naisip naman ni Shiranae na magagawa daw ba kayang tuparin ni Mark ang pangako nito na mananagot ito sa kanyang mga maling ginawa. Sa aking palagay ay si Maria ay nasa hindi magandang sitwasyon. Minanipula niya ang makina upang masaktan ang mga tao. At ayon sa ating regulasyon, kinakailangan nating gumawa ng disciplinary action, paliwanag ng headmaster. Kung ganoon po ay pati ako ay kinakailangan ding makatanggap ng disciplinary action. Binaliwala ko ang hudyat na ang pagsusulit ay pinahinto at sa halip ay tumuloy pa din akong pumasok sa maze. At isa pa, wala din akong pagpipilian kundi ang sundan si Mark papunta sa maze, paliwanag ni Shiranae. Napatahimik naman at napaisip ang headmaster sa mga sinabi ni Shiranae. Naisip naman ni Teacher Thad na hindi umayon ang lahat ayon sa paraan na gusto ng headmaster. Hindi nakita ng mga estudyante ang katotohanan dahil nabulag sila ng kompetisyon, kayabangan at ng selos. Sa ngayon, sa halip na sila ay maging kagalang-galang na salamangkero. Heto sila ngayon at umaamin sa kanilang mga maling gawain. Napabuntong hininga si Teacher Thad at bumalik sa kanyang alaala ang nangyari sa nakaraan. Naalala niya na palagi siyang pinangangaralan noon ng headmaster. Ang headmaster ay nagbigay na ng kanyang desisyon kaugnay sa mga ginawang pagkakamali ng mga estudyante sa nakaraang pagsusulit. Ang mga estudyante ay nag-iyakan dahil sa ibinigay na hatol ng headmaster. Si Mark naman ay humingi ng tawad kay Maria habang silang dalawa ay umiiyak. Ayon kay Teacher Sena, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ang eskwelahan ng ganoong desisyon simula nang may tayo ito. At ang lahat ng estudyanteng sangkot ay naparusahan. Si Maria ay nakatanggap ng 1 buwang suspensyon. Ang natanggap naman ni Mark ay 2 buwan na suspensyon. At ang ibang mga estudyante naman ay nakatanggap naman ng 1 buwang suspensyon. Habang si Shiranae naman, Shiranae, bakit nagpatuloy ka pa din sa maze kahit na nakita mo na ang hudyat? Tanong ni Teacher Sena kay Shiranae. Nang mga oras na iyon ay ayaw kong matalo, kaya ang tanging bagay na pumasok sa aking isip ay ang lutasin ng maze. Hindi ko na masyadong maalala, sagot ni Shiranae. Hindi ko akalain na may pagka-agresibo ka pala. Dahil ikaw naman ay mukhang masunurin, sabi muli ni Teacher Sena. Naisip naman ni Teacher Sena na ito daw ba kaya ay dahil si Shiranae ay isang lalaki. Si Shiranae ay nag-focus at nagawa niyang burahin ang kanyang sarili. Ang kanyang pakiramdam ay parang ang kanyang sarili ay nahati sa maliliit na piraso, at parang siya ay kumalat sa buong mundo. At siya ay naging isang walang katapusan. Si Shiranae ay biglang nagising mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog nang dahil sa tunog na nagmumula sa isang piano. Agad siyang bumangon at nagbihis upang pumasok sa eskwelahan. Hindi niya matandaan ang lahat ng nangyari, pero napakahirap nito para sa kanya na alalahanin ang lahat ng nangyari. Ang aklat na ito ay ipinahiram ni Amy sa kanya, at napakalaki ng naitulong nito sa kanya upang masaulo niya ang mga alituntunin ng Salamanca. At nais na niya itong ibalik kay Amy ngayong araw kapag nagkita sila sa kanilang combined class. Ngunit habang binubuklat niya ang aklat na ito ay may biglang napansin si Shiranae. Magsisimula na muli ang kanilang klase ngayong araw at ito ay sa second combined training hall. At ito din ang araw na si Shiranae ay magsisimula sa ika-5 klase. Shiranae,
Kamusta ka na? Tanong ni Cheryl matapos niyang makita si Shirley na palapit sa kanila ni Amy. Amy, salamat sa iyo. Nais ko sanang ibigay sa iyo ito bilang aking pasasalamat. Nakangiting sabi ni Shirley kay Amy at may hawak itong isang basket na puno ng mansanas. Ano? Bakit mansanas? Tanong ni Amy kay Shirley, hindi ko sinasadyang makita. Ngunit sa aking palagay ay gusto mo ang mansanas, sagot ni Shirley. Iniaabot ni Shirley kay Amy ang isang basket na may lamang mansanas at ang aklat na hiniram niya kay Amy. Ako, gusto ko ng mansanas, tanong muli ni Amy at nagtaka siya kung bakit nasabi iyon sa kanya ni Shirley. Agad na binuksan ni Amy ang aklat na iniaabot sa kanya ni Shirley. At nakita niya ang isang pahina na may nakaguhit na larawan ng mansanas. Agad na tumakbo si Amy palayo. Amy, saan ka pupunta? Malapit nang magsimula ang ating klase, sigaw ni Cheryl. Anong nangyari doon? Bakit bigla siyang umalis? Sabi ni Shirley. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, si Amy ay madaling nakapasa sa kanyang pagsusulit para sa pag-abante sa graduating class. Ngunit, may problema na hindi kayang lutusin ng kanyang malaking utak. Isang buwan ang nakalipas, ang mga estudyante ay nakabalik na mula sa kanilang suspensyon. Senior, naglaan kami ng upuan para sa iyo, sabi ng mga estudyante kay Shirley. Nako, hindi naman ninyo kailangan gawin iyan palagi, sagot ni Shirley sa mga estudyante. Sa tuwing araw kasi ng combined class, ang mga estudyante nasa ikapitong klase ay naglalaan ng upuan para kay Shirley. Ang pakiramdam tuloy ni Shirley ay siya ay nakakatakot. Hay, may bakanting upuan pa ba dyan para sa akin? Maari ba akong tumabi sa iyo? Tanong ni Cheryl kay Shirley. Siyempre naman Senior Cheryl, maaari kang maupo dito, sagot ni Shirley. Dahil wala dito ang iyong girlfriend ay mukhang ikaw ay hindi masigla, sabi muli ni Cheryl. Ha ha ha, ikaw nga ang hindi masaya dahil ikaw naman ang kanyang laging kasama, sabi muli ni Shirley. Tama ka, kaya iniisip ko din na magpunta sa graduating class. Ang plano ko ay makapagtapos at mabuhay ng normal. Pero nang makita ko kayo ni Amy, biglang nagbago ang aking pananaw. Akala ko ay masasayang ang aking kabataan. Alam mo ba na gusto ni Amy na maging isang sundalo, sabi muli ni Cheryl. Sundalo, sinasabi mo ba na nais niyang makidigma, sabi muli ni Shirley. Nagde-date ba talaga kayo, sabi muli ni Cheryl kay Shirley. Hindi ba lubhang mapanganib, kahit na ngayon ay tahimik pa sa Thormia, maaari pa ding magkaroon ng digmaan pagdating ng araw, sabi muli ni Shirley. Kapag nagkaroon naman ng tunay na digmaan, ang lahat ng mga salamangkero ay kinakailangang tumulong dahil ito ay kanilang tungkulin. Iyon ang dahilan kung bakit tayo ay nakakakuha ng maraming benepisyo at suporta. At si Amy ay may katangian na tinatawag na sniping magic, kaya mukhang sa isang intelihensyang digmaan lamang siya sasali. Di ba astig? Paliwanag ni Cheryl. Tama ka, sabi muli ni Shirley. Nagpaalam na si Cheryl at si Shirley sa isa't isa. Hey Shirley, magsasanay ka ba ulit mag-isa? Tanong ng isang lalaki kay Shirley. Itong napakapalakaibigang lalaking ito ay si Nate. Kung ikaw ay medyo nahihirapan, maaari kang magtanong sa akin, sabi muli ni Nate kay Shirley. Si Nate ang isang taong ipinagpapasalamat ni Shirley dahil ito lamang ang kaysa isang taong kumakausap sa kanya. Kahit na ang mga grado nito ay hindi gaanong mataas. Mayroon itong kakaibang omnipotence na nakakatulong sa kanya na kontrolin ang kidlat. Naisip ni Shirley na bawat isa ay may kanya-kanyang kakaibang katangian. Ang mga estudyanteng nasa ika-5 klase ay talagang kakaiba sa mga estudyanteng nasa ika-7 klase. Hey, hey, Shirley, sigaw ng 2 lalaking estudyante. Pakinggan ninyo kami. Ano sa inyong palagay, sabi ng isang lalaki. Nagtaka naman si Shirley kung bakit Shirley ang sinabi ng mga lalaki. Ano iyon? Sabi naman ni Nate sa mga lalaki. Sinabi ko na hindi ako papayag, sabi ng isang lalaki. Naisip naman ni Shirley na masama ito, dahil mukhang nais ng mga lalaking ito na makipagdebate.
Lalayuan na naman daw ba kaya siya ng mga ito dahil hindi niya naiintindihan ang mga sinasabi ng mga ito? Ang mga ito ba ay tungkol sa chemistry, biology o kaya naman ay tungkol sa literature? Sino kina Teacher Seyna at Teacher Ethela ang gusto mo? Tanong ng isang lalaki kay Nade. Nagulat naman si Shiranae sa sinabi ng lalaki. Sa tingin mo ba ay iyan ang tanong? Sagot naman ni Nade. Ako ay Team Teacher Seyna. Hindi mo ba alam na si Teacher Seyna ay tipong matalino at maganda? Pagpapatuloy ni Nade. Hindi. Si Teacher Ethela ang may katangian na nakatutulong upang mailabas ang iyong likas na ugali, sabi naman ng isang lalaki. Shiranae, ano sa palagay mo? Tanong naman ng isa pang lalaki. Nagulat naman si Shiranae sa tanong sa kanya dahil hindi naman kasi niya alam kung ano ang tinutukoy at kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Naisip naman ni Shiranae na upang siya ay magkaroon ng magandang buhay eskwela, kailangan niyang malaman kung paano makisama sa lahat. Ngunit ang dalawang guro na tinutukoy ng mga ito ay kanyang nirerespeto. Para sa akin, putol na sagot ni Shiranae, anak ko, babalik na lang kami mamaya, sabi ng isang lalaki. Bakit sila umalis? Dahil ba hindi agad ako sumagot? Sabi muli ni Shiranae. Hindi, ito ay dahil sa kanya, sagot ni Nade. Dumating pala si Hiruki kaya umalis ang dalawang lalaki. Ano ang inyong pinag-uusapan at mukhang seryoso ito? Tanong ni Hiruki sa kanila. Ha, alam mo na. Katulad pa din ng dati, kung sino sa ating mga guro ang pinakamaganda, sagot ni Nade. Shiranae, si Hiruki nga pala. Ito ang unang beses na kayo ay nagkita. Siya ay isang dayuhan na taga-ikalimang klase, sabi naman ni Nade kay Shiranae. Hi Hiruki. Pagbati naman ni Shiranae kay Hiruki, ikinagagalak kitang makilala Arian Shiranae. Marami na akong nalalaman at naririnig tungkol sa iyo. Sa totoo lamang, sino ba naman sa eskwelahang ito ang hindi nakakakilala sa iyo? Sabi naman ni Hiruki kay Shiranae. Nakipagkamay si Shiranae kay Hiruki at iniisip niya na parang pamilyar sa kanya ang boses ni Hiruki. Kay Hiruki nagmula ang tinig na narinig ni Shiranae noong panahon na nagsisimula pa lamang siyang gawin ang mga anyo ng Spirit Zone. Ikaw pala iyon, salamat sa iyo, nang dahil sa iyo ay nagawa ko ng maayos ang Dev 8 form. Maraming salamat sa iyo, masayang sabi ni Shiranae kay Hiruki. Ikaw ang tipo ng tao na nakakatamad kausap, sabi ni Hiruki. Ha, bakit naman? Tanong ni Shiranae kay Hiruki. Nako, wag mo siyang pansinin. Ganyan lang talaga siya, sabi ni Nade kay Shiranae. Ano ka ba? Ano ba yung sinasabi mo sa kanya? Sabi naman ni Nade kay Hiruki. Bakit papuri naman sa kanya ang sinasabi ko Sagot ni Hiruki kay Nade. Gayunpaman, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya, maraming weirdo sa ikalimang klase kaya mag-iingat ka. Sabi naman ni Hiruki kay Shiranae. Teka lang, saan ka pupunta? Malapit nang magsimula ang klase, sabi muli ni Nade kay Hiruki. Ayaw kong maistorbo, sagot ni Hiruki. Pasensya ka na, palagi siyang ganyan. Pero kapag nakilala mo siya, magugustuhan mo siya. Siya ay isang mabuting tao, sabi ni Nade kay Shiranae. Siya ay talagang medyo kakaiba, sabi ni Shiranae. Tama ka. Pero, mapapagod ka lang kapag ninais mo na mas makilala pa siya. Sa totoo lamang, siya ay isang henyo din, ang problema lamang ay siya ay isang henyo sa kakaibang mundo, paliwanag ni Nade. Napaisip naman si Shiranae dahil sa sinabi ni Nade na si Hiruki ay isang henyo. Si Hiruki ay nagpunta sa gitna ng image zone, ayon sa mga estudyante, hindi pupunta si Hiruki sa image zone ng walang dahilan, kaya sinundan nila si Hiruki upang panoorin ang gagawin nito. Hay nako, ano na naman ang kanyang gagawin? Halika at tingnan natin, sabi ni Nade kay Shiranae at napahawak ito sa kanyang ulo. Tumayo si Hiruki sa gitna ng image zone, at nagsimula na siyang gamitin ang kanyang spirit zone. Ginawa niya ang Dev 8 form at ito ay napakabilis. Gulat na gulat ang mga estudyante nang makita nila ang ginawa ni Hiruki. At ayon pa sa mga ito, sa tuwing makikita nila ang Dev 8 form ni Hiruki, ito ay talagang kaakit-akit.
Wala pa sigurong tao sa buong kaharian ang makakagawa nito bukod sa akin, mayabang na sabi ni Hiruki. Ang sunod naman niyang ginawa ay ang target form, at ito ay nagawa din niya ng napakabilis. Nang mga oras na iyon naman ay nagtuturo pala si Teacher Ethela sa mga estudyanteng nasa ika-4 na klase. Itigil mo iyan Hiruki, sigaw ni Teacher Ethela. Ang target form ni Hiruki ay sumiklab at ito ay halos kumalat. Natakot naman ang mga estudyante kaya sila ay umiwas dahil baka sila ay matamaan nito. Ang iba naman ay tumakbo palayo, habang si Shirane naman ay nanatili lamang sa kanyang kinatatayuan at siya ay namangha sa ipinakita ni Hiruki. Hanggang sa muli nating pagkikita Shirane, sabi ni Hiruki kay Shirane. Ngunit si Teacher Ethela pala ay lumapit kay Hiruki at piningot ito sa kanyang tenga. Pilyo ka talaga. Katatapos lamang ng iyong suspensyon. Ngunit gumagawa ka na naman ng gulo ngayon, sabi ni Teacher Ethele kay Hiruki. Aray ko, hindi ko naman talaga sinira ang makina at alam mo iyon, sagot ni Hiruki. Tumahimik ka, suspended ka ulit ng 3 araw, sabi muli ni Teacher Ethela, habang si Shirane naman ay nananatili pa din sa kanyang kinatatayuan at manghang-mangha pa din. At naisip niya kung sino kaya si Hiruki at bakit ito ay dalubhasa sa paggamit ng Dev 8 Spirit Zone at nag-aapoy na salamangka. Si Hiruki ang pinaka-wordo sa lahat ng mga nasa ika-5 klase. Ang kanyang kasanayang panlipunan ay napakahina at ang kanyang personalidad ay hindi din gaanong mataas. Ngunit ang rason kung bakit si Hiruki ay isang henyo ay dahil siya ay nagpakadalubhasa sa ilang asignatura. Ito ay ang tinatawag na savant syndrome. Ang savant syndrome ay isang hindi pangkaraniwang bagay na kung minsan ay nagmumula sa paggaling mula sa isang pinsala sa utak na kung saan ang mga nagiging biktima ay nagtataglay ng mga kakayahan na hihigit sa mga normal na tao. Sa madaling salita, si Hiruki ay tinatawag na hari ng calculative physics. Halimbawa, maaari niyang kalkulahin kung ano ang mangyayari sa kapaligiran na mayroong sub-zero temperature o higit sa 100 milyong antas. Maaari din niyang kalkulahin ang petsa pagkatapos ng 4,000 taon. Kung talagang nanaisin niya, maaari niyang kabisaduhin ang PI sa buong buhay niya. Hiruki, minamaliit mo ba ang karapatan naming mga guro? Isa itong pagsusulit para sa literature at hindi isang pagsusulit para sa mathematics. Parang gusto mo lamang na ipakita sa amin na ikaw ay isang henyo. Pero, maraming bagay ang hindi mo maipapaliwanag katulad ng isang malalim na imahe o damdamin, galit na sabi ng guro kay Hiruki. Pero guro, walang hindi maipaliliwanag sa mga numero. Kung hindi mo maipaliliwanag ang mundo sa lohikal na paliwanagan, paano tayo mabubuhay sa ganitong nakakatakot na mundo? At ang iyong mukha ay maaaring sumabog anumang oras. Isang halimbawa ay ang iyong mukha na puno ng galit ay isang ekspresyon na nagmumula sa isang hindi pangkaraniwang chemical na nagmumula sa loob ng iyong katawan. Kung ang balanse sa pagitan ng iyong mga hormones at nerbiyos ay sira dahil sa stress, ang iyong presyon ng dugo ay magiging irregular. At pagkatapos ay lumalawak ang daluyan ng iyong dugo at ang iyong mukha ay nagiging kulay pula. Ang labis na pag-urong ng iyong mga ugat ay nagdudulot upang ito ay umusli at bumikat sa iyong balat, paliwanag ni Hiruki. Tumahimik ka, lumabas ka na, nakakuha ka ng puntos na 0. Naiintindihan mo ba? Galit na sabi ng guro at nang dahil sa sobrang galit niya kay Hiruki ay ang kanyang mga ugat sa kanyang ulo ay bakat na bakat sa kanyang noo. Kahanga-hanga, siya ay malakas ang loob na magsalita tungkol sa kanyang mga pinaniniwalaan. Hindi ako makapaniwala na kasing edad ko lamang siya, sagot ni Shirane sa mga ikinwento sa kanya ni Nade tungkol kay Hiruki. Sa nakaraan, sinusubukan ng mga guro na alagaan si Hiruki, pero lahat sila ay sumuko. Pero, sinong mag-aakala na magkakaroon siya ng interes sa iyo? Ito ay talagang hindi inaasahan, sabi muli ni Nade kay Shirane. Hahaha, sa palagay ko nga, pero, ako ay medyo kinakabahan, sagot muli ni Shirane. At naisip ni Shirane na ang lahat naman ng tungkol kay Hiruki ay alam ni Nade. Excuse me,
Maaari ko ba kayong maistorbo? Isang tinig ng babae ang biglang narinig ni na Shiranae at Nade na nagmula sa likuran ni Shiranae. Shiranae, nais mo bang sumali sa aming research group? Kami ay nagsasaliksik tungkol sa material teleportation magic. Kung ang isang tao na may mataas na antas ng tagumpay sa photon magic na tulad mo ay sasama sa aming grupo, ang aming pananaliksik ay talagang mas magiging mabilis ang pag-unlad. Kung ikaw ay magpapasa ng research paper, hindi ka makakapag-aksaya ng oras sa panahon ng bakasyon sa paggawa ng pagsusuri. At sa mga natitirang oras, tayo ay makakapag-aral ng magkasama, sabi ng babae kay Shiranae. Nako, pasensya ka na, hindi maganda ang resulta ng aking kasalukuyang pinag-aaralan. Kaya sa aking palagay ay kailangan ko munang mag-focus dito, pagtanggi ni Shiranae sa alok sa kanya ng babae. Sige, wala naman akong magagawa kung ganun ang iyong desisyon. Kung magbabago ang iyong isip ay mangyaring ipaalam mo sana sa amin. At maaari kang sumali sa amin anumang oras na naisin mo, sabi muli ng babae kay Shiranae. Sige, maraming salamat, sagot naman ni Shiranae. Siguro ay nagdulot ito ng kahihiyan para sa kanila dahil ang grupo nila ay talagang napakahusay. Sa bagay, mayroon ka namang isang Amy, kaya malamang ay hindi ito mahalaga para sa iyo, sabi ni Nade kay Shiranae. At naisip naman ni Shiranae na ano naman kaya ang kinalaman ni Amy sa usapang ito. At bigla namang nakaramdam ng awa si Shiranae, ngunit ano naman daw ba kaya ang kanyang magagawa kung siya ay talagang kulang pa sa kaalaman. Mahirap kasi para sa kanya na mapataas ang kanyang mga grado. At hindi man lamang niya pinangarap na sumali sa isang grupo na gumagawa ng mga pananaliksik. Nade, hindi ba wala ka namang sinalihan na ibang research group? Sa tingin ko ay magandang sumali ka sa kanila, sabi ni Shiranae kay Nade. Ha, ako, mayroon din akong sariling grupo, at ako ang kanilang presidente, sagot naman ni Nade. Ano, talaga ba? Nako pasensya ka na, sabi muli ni Shiranae kay Nade. Nako hindi naman ito isang malaking grupo, sa totoo nga lang ay nahihiya ako. Dahil mayroon lamang akong 2 miyembro, at dahil din dito ay naputulan kami ng pondo. Ang iba kasing miyembro namin na mga seniors ay nakapagtapos na kaya naibigay sa akin ang mataas na posisyon, sagot muli ni Nade. At nagulat naman si Shiranae sa sinabi sa kanya ni Nade dahil hindi niya inakala na may mga graduating class na sumasali sa mga ganoong research group. At naisip din niya na kapag ang isang research group ay mayroong miyembro na nagmula sa graduating class ay siguradong ang grupong ito ay mayroong napakataas na potensyal. Nade, kung ayos lang sa iyo, maaari ko bang makita ang inyong research lab ngayon? Tanong ni Shiranae kay Nade. Oh, akala ko ba ay wala kang interes sa pagsasaliksik? Pero bakit ngayon ay nais mong makita ang aming research lab? Sagot ni Nade. Hindi, sobrang interesado ako. Sa aking palagay kasi ay magiging abala lamang ako kung sasali ako sa kanila, sabi muli ni Shiranae. Ano, ang isang research group ay hindi naman ganoon kahigpit. Lahat kami ay masaya habang nag-aaral, sagot ni Nade. Lumabas sina Shiranae at Nade upang magtungo sa research lab ni Nade. Narito na tayo, ito na ang aming research lab, sabi muli ni Nade at narating na nila ni Shiranae ang research lab na nais makita ni Shiranae. Ano iyan? Tanong naman ni Shiranae, ito ay Magic Storage Room o mas kilala sa tawag na ISTES. Ito ay isang silid-imbakan ng mga kagamitan na ginagamit ng eskwelahan sa pagsasanay, sagot ni Nade. At ito ay isang cutting-edge storage room, maaari mong ilagay ang iyong mga gamit sa eskwelahan sa bawat bloke nito at automatiko itong pumupunta sa silid kung saan mo ito kinakailangan. Paliwanag ni Nade. Ah, ito pala ay isang storage room, sabi muli ni Shiranae. Sandali, kahit ganito ang itsura nito, ang loob nito ay napakatibay. At siguradong magugulat ka, dahil ito ay isang lugar na pinoprotektahan ng aking mga seniors, sabi muli ni Nade kay Shiranae. Talaga ba? Aasahan ko iyang mga sinabi mo sa akin, sagot naman ni Shiranae. Sige ba, magugulat ka sa makikita mo sa kung ano ang nasa loob nito, sabi muli ni Nade.
Binuksan ni Nade ang pinto at pumasok na sina Shiranae at Nade sa loob ng storage room. Ang ibang mga research group ay nakatutok din dito. At ang aking mga seniors ay lubos na nakipaglaban upang maangkin ito. Hahaha, sa totoo lang, nagagamit namin ang lahat ng nasa loob nito nang naaayon sa aming mga gusto, sabi ni Nade. Hindi ba bawal iyon? Tanong naman ni Shiranae, sa tuwing mahahanap at makukuha mo ang bagay na nais mong gamitin, ito ay nagbabago ng istruktura. Sa madaling salita, walang sino man ang nakakahanap sa amin dito, paliwanag ni Nade. Naisip naman ni Shiranae na ang ibig sabihin daw ba kaya ni Nade ay mayroon silang hideout dito sa loob ng storage room dahil sa sinabi nito na walang sino man ang nakakahanap sa kanila dito sa loob. Tada, ito ang aming research lab, sabi ni Nade kay Shiranae. At narating na nila ang lokasyon ng research lab na tinutukoy ni Nade at ito ay tinatawag na Science of Supernatural Spirit Research Room. Naisip naman ni Shiranae na bakit daw ba kaya may ganitong uri ng pag-aaral tungkol sa supernatural spirits sa loob ng isang magic academy. Ano sa palagay mo, di ba astig, ang mga multo at kaluluwa? Ang kabilang buhay at ang mga aliens, pati na din ang impyerno at ang mga Diyos at marami pang iba. Sinasaliksik namin ang lahat ng mga ito, sabi muli ni Nade. At naisip naman ni Shiranae na mukhang nagkamali siya ng grupong napuntahan. Pagbukas ng pinto ay biglang kumalat ang mga alikabok. Ano ba naman ito? Sabi ni Shiranae, nako, maalikabok talaga dito. Masasanay ka din, sabi ni Nade. Bakit kailangan ko pang masanay kung maaari namang linisin ito, sagot ni Shiranae. At pagkatapos ay nagulat si Shiranae sa kanyang nakita sa loob ng silid. Si Hiroki pala ay naroon sa loob ng research lab na pinuntahan nila. Bakit siya narito? Anong ginagawa niya dito? Gulat na tanong ni Shiranae. Ang aming research group ay kilalang kilala kaya hindi namin maaaring ihayag kung sino ang aming mga miyembro. At kaya hindi ko din ito masabi sa iyo, paliwanag ni Nade. Interesado ba si Hiroki sa mga supernaturals? Tanong muli ni Shiranae. Ito ay kabaligtaran, sumali siya upang pabulaanan ito. Ito ay isang mahusay na pain para sa isang taong nag-iisip na ang lahat ng bagay sa mundo ay makatwiran, paliwanag muli ni Nade. Hi Shiranae, ikaw pala iyan. Ano ang nagdala sa isang henyo na katulad mo sa ganitong lugar? Mabuti naman at nakapunta ka dito, makinig ka sa sasabihin ko sa iyo, masayang sabi ni Hiroki kay Shiranae. Ha, sige. Sagot ni Shiranae, kapag nasira mo ang isang bagay, ang atom nito ay nananatili pa din, sabi muli ni Hiroki. Habang si Shiranae naman ay hindi malaman kung ano ang isasagot kay Hiroki dahil hindi naman niya alam ang mga sinasabi nito. Ngunit sa aking palagay ay maaari mong masira ang mga atom na iyon at pagkatapos ay magkakahiwa-hiwalay ito, pagpapatuloy ni Hiroki. Hindi ako sigurado. Ngunit sa tingin ko ay mayroong malaking halaga ng enerhiya ang nakatago, sagot ni Shiranae. Tama, alam kong ikaw ay kahanga-hanga dahil malayo na ang iyong narating. Maraming enerhiyang nakatago, at ang enerhiyang ito ay maaaring gamitin upang sirain ang isang buong lungsod. Ano sa palagay mo ang pwedeng mangyari? Sabi muli ni Hiroki kay Shiranae. Medyo nagulat si Shiranae sa tanong sa kanya ni Hiroki. Ang mga tao ay maaaring masaktan, sagot ni Shiranae. Ano bang sinasabi mo? Napakadaming enerhiya ang nakatago. Kaya paano mo naisip ang ganoong bagay? Sabi muli ni Hiroki. Naiintindihan mo ba ang mga sinasabi mo? Sinabi sa amin ng headmaster noon na kung ikaw ay isang salamangkero, kailangan mong isipin ang magiging epekto ng iyong gagawing salamangka sa mundo. Sinasabi mo bang tama ang magsakripisyo ng marami para sa iyong matinding pagnanasa? Sagot ni Shiranae. Hay nako Shiranae, nakakatamad ka talaga. Sa tingin mo ba ay alam ng ibang mga salamangkero kung paano ito gagawin? Hindi kasi nila iyon kayang gawin, iyon ang dahilan kung bakit hindi nila ito ginagawa. Ang iyong galing na talino ay ibinigay sa iyo upang makamit ang isang bagay, sabi muli ni Hiroki. Hindi mahalaga kung tayo ay mga henyo,
Imbes na maging henyo na nakakasakit ng tao, mas gugustuhin ko pang maging isang bobo, sabi ni Shiranae. Isang maliit na minorya ng mga henyo ang nangunguna sa karamihan ng mga bobo at pinatunayan ito ng kasaysayan. Iyan ang mundong ginagalawan natin ngayon, sabi muli ni Hiruki. Ayaw kong gumamit ng idealismo, ang iyong lohikal na pangangatwiran ay nangangamoy ng pagkatalo. At ang iyong mga mithiin ay madali mong matutupad, sagot ni Shiranae. Okay, maganda ang talakayang ito. Ngunit alam naman ninyong masama ang emosyonal na labanan. Umupo tayo at pag-usapan natin ito ng mahinahon. Pagsingit ni Nade sa usapan ni Shiranae at Hiruki. Wala na akong masasabi pa. Aalis na ako Nade, sabi ni Shiranae kay Nade at ito ay tumalikod na upang umalis. Sandali lamang Shiranae, hindi mo alam ang daan palabas, sabi ni Nade kay Shiranae. Kailangan mo lamang pumunta sa daan na pinanggalingan mo. Yung hindi mo magagawa iyon, isa ka talagang totoong bobo, sabi naman ni Hiruki. Hoy, ikaw, bakit mo ginawa iyon, hindi ba dapat ay ipaliwanag mo sa kanya ng maayos upang maintindihan niya? Tama ba ako? Tanong ni Nade kay Hiruki matapos umalis ni Shiranae. Sige na nga, inaamin ko na nasabik ako dahil siya ay aking karibal, sagot ni Hiruki. Sinadya mo naman iyon hindi ba? Bukod doon, sinong mag-aakalang sasabihin mo ang salitang karibal kung ang mahalaga sa mundong ito ay ang mga numero, sabi muli ni Nade. Ito ay dahil numero lamang ang alam ko, di ba't nakita mo ang pagsusulit para sa pag-abante ni Shiranae, sabi ni Hiruki. Ang pagsusulit para sa teleportation, syempre naman nakita ko. At iyon ay nagpapakita na siya ay kapantay natin, sabi ni Nade. Para sa isang taong natuto lamang ng teleportation. Alam mo ba kung gaano kabilis kailangan mong mag-isip para makalusot sa ika-10 antas, lalo na sa Dragon Maze? Imposibleng makalusot dito nang hindi naghahati ng oras. Sa sandaling iyon, ang paghahati ng oras na ginawa niya ay marahil 10,000 ng isang segundo, paliwanag ni Hiruki. Talaga ba, 10,000 ng isang segundo? Gulat na sabi ni Nade. Hahaha, iyan ang misteryo ng insight, mas mabilis kaysa pagsisikap at mas tumpak kaysa sa kaalaman. Walang kakayahan ng sapol na pagkalkula ang makakatalo sa bilis ng intuisyon. Pero Nade, paano kung ikaw si Shiranae? Ano ang iyong gagawin? Sabi muli ni Hiruki. Nakikita ko ang labanan sa pagitan ng mga kalkulasyon at ng insight. Gusto mong kumpirmahin ito sa nalalapit na speed gun test. Tama ba ako? Seryosong sabi ni Nade, kinabukasan. 2 linggo na lamang at gaganapin na ang speed gun test. Sa speed gun test, ang mga salamangkero ay gumagamit dito ng aktibong salamangka, tinatamaan ang mga target, at nakakukuha ng mga puntos. Ang mga walang attack type, healing o support magic ay maaari ding kumuha ng pagsusulit na ito. Kailangan lamang maubos ang lahat ng mga target na lumilitaw sa bawat baitang upang umabante sa susunod na baitang at mahalagang matumbok ang target gamit ang mabilis at tumpak na salamangka. Teacher Sena, hindi ko pa po nakokontrol ang active magic kaya paano ko magagawa ang speed gun test? Tanong ni Shiranae kay Teacher Sena. Upang makagamit ng omniscient level magic, kailangan mong magkaroon ng kahit na 60 puntos. Pero, parang ang puntos mo sa chemistry na itinuro ko sa iyo lamang ang pinakamabilis na tumataas. At iyon naman ay mainam para sa iyo, sagot ni Teacher Sena. Pero, ako po ay nag-aalala, sabi muli ni Shiranae, hindi kita pipilitin. Lubusan mong naiintindihan ang iyong pag-aaral, at ginagamit mo ang lahat ng iyong kaalaman ng sabay-sabay. At may isang bagay na maaari mong gamitin, ito ang lugar ng kaalaman na kinakailangan upang maging isang espesyalista, paliwanag ni Teacher Sena. Sandali lamang po teacher, ang tinutukoy po ba ninyo ay ang photonization theory? Tanong ni Shiranae. Ang salamangka na teleportation, na nagmula sa photonization theory, ay passive magic na nagko-convert ng isang katawan sa photon. Hindi ko alam na maaari palang gamitin ang photonization theory para sa active magic, pagpapatuloy ni Shiranae.
Ang nasabing salamangka ay nakarehistro sa asosasyon kamakailan lamang, sabi muli ni Teacher Sena. Naisip ni Shiranae na sana, ang salamangka na ginagamitan ng photon ay astig. Kinuha ni Shiranae ang aklat ng Magic Journal, at ito ay kanyang binuklat. Nakapaloob sa aklat na ito ang isang bagong pagtuklas sa photonization theory. Sigurado ka po bang inirerekomenda ninyo ito sa akin? Maaari akong kumuha ng pagsusulit, ngunit sa palagay ko ay hindi ko ito magagamit, sabi muli ni Shiranae. Sa simula, mukha itong walang silbi, ngunit ang pag-asam ng photon output. Ang salamangka ay masayang gawin, ang liwanag ang pinakamabilis na bagay sa mundong ito. At ang mga magkakasunod na bagay ay may kalamangan sa pagiging madaling kontrolin. Sa Ivory Tower, na nangunguna sa cutting-edge magic, ito ay hinulaan na ang photon output ay ang inobasyon ng komunikasyon ng impormasyon. Ito din ay malawak na sinaliksik at ginamit sa iba't ibang mga pamamaraan ng salamangka na hindi pa natin nalalaman. Kung patuloy silang magsasaliksik tungkol dito, ito ay magiging isang napakahusay na lugar ng salamangka kapag nakapagtapos ka na may mataas na potensyal, paliwanag ni Teacher Sena. Hindi naman siguro magiging masama kung kakabisaduhin ko ito ng mas maaga, gagawin ko po ang lahat ng iyong sinasabi, sagot ni Shiranae.